ang hinihinging pondo ng DPWH ay 107 billion para sa flood control budget. Ito'y dapat nating bantayan. Mauuwi na naman ito sa mali-maletang suhol pag hindi natin ito binantayan. PH News Talk nagbabalik mga kabayan. May bago daw kong ilalabas na testigo itong si Bonjing Remulla laban dito kay Martin Romualdez. Tapos mga kabayan, maririnig na naman natin na hinug na ang kaso dito kay Martin Romualdez. Hinug na yung plunder case laban dito kay Martin Romualdez. Tapos mababaon na naman sa limot, yung hinug na yon magiging override kasi diba, alam naman natin mga kabayan na nakatuon ang pansin nito si Bonjing Remulla dito kaya Kong Leandro at dito kaya Senadora Legarda. Diba? Sinuspindi na nga yung dalawang yung passport nilang dalawa. Passport na itong si Congressman Leandro Libiste at itong si Senador Legarda. Diba? Sinuspindi ho ang passport nila. Kaya mga kabayan, ito sinasabi niya dito na maglalabas siya ng testigo, palabas lang to. Kasi sinabi niya din naman yan na sinabi niya na hinug na ang kaso laban dito kay Joel Villanueva, kay Chis Escudero. Pero anong nangyari? Mas nauna pang nakulong itong si Senador Rodante Marcoleta at itong si former Congressman Mike Defensor. Di ba? Kaya yung sinasabi niya dito na maglalabas siya ng bagong testigo laban dito kay Martin Romualdez, palabas lang ho yan. Diba? O hinug na tapos magiging override na naman. Makakalimutan na naman. Mauuna pa nga, sigurado ako mga kabayan, mauuna pang makulong itong si Senadora Legarda at itong si Congressman Leandro Libiste doon sa hindi flood control, ghost flood control projects. Ghost solar projects daw ho. Diba? Bago lahat, sana like-subscribe. Malaking tulong na ho yan sa ating channel sa mga gusto kong maging member ng ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Lipat tayo dito mga kabayan kay Kulot. Si Kulot, si Renico. Pasahin natin yan. Pag-uugali ni dating Pangulong Duterte may epekto sa pag-iisip ng kabataan. Ayan tayo Duterte na naman ang sinisisi mga kabayan doon sa mass shooting na nangyari dyan sa Zamboanga. Diba? Ito si Auntie Claire, sinisisi yung mga guro. Imbis na manghingi ng tawad sa mga guro, manghingi dahil sinisi niya mga guro. Diba? Anong ginawa? Talagang ginaslight niya pa kung ano yung sinabi niya. Ngayon naman mga kabayan, itong si Kulot, Duterte na naman ang may kasalanan. Si former President Rodrigo Duterte naman ang may kasalanan. Di ba? Tinuruan niya ba na gano'n ang gawin ng grade 9 student? Di ba? Laging Duterte ang may kasalanan tuwing merong gantong sitwasyon sa ating bansa, mga kabayan. Di ba? Duterte may epekto sa pag-iisip. Ikaw siguro 'yun. Wait lang, nawala tayo. Yan. Baka itong si Kulot ang may epekto sa pag-iisip. 'Di ba? Wala namang kasalanan ang Duterte kung bakit nagawa ng isang grade 9 student 'yun. 'Di ba? Sino pa sisisihin niyo? Duterte, lahat na sinisi niyo. Duterte, yung mga guro, yung Roblox, 'di ba? Sinisisi ni John Vic Remulla ang Roblox. Lahat na lang mga kabayan, basta lahat na masisi kasi ayaw nilang masisi yung juvenile na law nitong si Kiko Pangilinan. Diba? Sinisisi din nila itong si Senator Robin Padilla. Diba? Ayaw talaga nila masisi, ayaw nilang gumawa ng paraan dito sa nangyayari na sitwasyon na to sa mga mass shooting sa mga paaralan. Kaya lahat na lang sinisi nila sa Duterte. Dito naman tayo mga kabayan. Dito kaya Sony ito. G. Pakinggan nyo yung sasabihin nyo dyan mga kabayan. We're drafting a new mas localized yung suspension. Ibig sabihin pwede na mag-resume. Meron kaming dinadraft na executive order na dun sa frequent last suspensions para sa mga lugar na talagang
wala namang bagyo, pwede mag-resume kagad yung mga Oh. eskwelahan. At Walang bagyo pero may baha. So pwede pa rin mag-resume kahit may baha. Diba? Ginawa mong waterproof yung mga bata. may separate rules tayo for private schools dahil sila, Oh. yung iba may sasakyan yung mga bata, at kahit konting ulan, kaya nilang tisin yun. Oh. Yung iba may sasakyan, yung iba wala. Kahit konting ulan lang daw ho, mga kabayan, papasukin nyo ho yung mga anak nyo. Sinabi na itong ito si Sony. Ha? Kahit ho may ulan, mga kabayan, papasukin nyo pa rin po ang mga anak nyo. Kasi kaya naman daw ho nila kahit lintik lang. Tsaka yung baha, palusungin nyo ho. Kahit hanggang dito ho yung baha, palusungin nyo ho. Diba? Ganyan ba yun, DepEd? Diba? Kailangan dito, hindi lang yung bagyo, yung baha. Yung ginawa ng mga sangkot dyan sa flood control. Diba? Dito naman tayo, mga kababayan. Dito kaya Attorney Vic Rodriguez. Wait lang. Ayusin natin yan. Wait lang. G! Baha, pamalit ulo sa ICC at Budol Unit Team 2.0. Simulan po natin sa baha dahil lahat tayo ay naantala ang ating araw-araw na pamumuhay dahil na lamang sa paulit-ulit na baha. Alam niyo dito sa ating bansa, mga kababayan, dalawa lang naman ang ating season, wet and dry season. Yung wet season nagiging very wet. Yung dry season nagiging very dry. But both seasons are predictable. Whether it be wet season o dry season. Alam na nating lahat, hindi ka kinakailangan maging eksperto o maging kawani o opisyal ng Pag-asa upang malaman na dalawa lamang ang season natin sa Pilipinas, ang wet and dry season. Very predictable. And yet, kahit ito ay predictable, paulit-ulit tayong naaantala, sinasalanta at pineperwisyo ng baha. At hindi natin titigilan itong usapin ng baha. Lubog ang Metro Manila. Ilang araw nang walang pasok ang halos lahat ng paaralan sa Kalakhang, Maynila. Dahil sa baha. Ilang libo o ilang daang libong empleyado ang naiipit, nai-stranded, dulot ng pagbaha. Ilang daang milyon kung hindi man bilyong halaga ng kalakal ang nalulusaw dahil sa baha bukod pa sa trapiko. Bukod sa baha, yan pan-traffic. And yet, hanggang ngayon, tulog ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Lubog ang Metro Manila sa baha. Kailan kaya gaganapin muli? Kailan kaya sisimulan muli? Kailan kaya magbubukas muli ang pagsisiyasat sa mga daang bilyong piso, kung hindi man trilyong pisong halaga ng pera nating mga Pilipino na dapat sana ay sa flood mitigation project na nauwi sa mali-malitang korupsyon. Kalampagin din natin ang Senado. Kailan sisimulan muli? Kailan bubuksan muli? Kailan muli magsisiyasat ang Blue Ribbon Committee ng Senado tungkol dito sa napaka mapanira na pangyayari dulot ng pagbaha? Dito natin makikita yung prioridad ng chairman, yung pinuno ng Blue Ribbon Committee. Yung chairman ng Blue Ribbon Committee, manhead, samantalang nung siya ay nasa labas pa ng serbisyo, nung siya ay hindi pa kasali sa istruktura ng gobyerno, ang kanyang mga programa, kunwari ay para sa masa, kunwari ay para sa mahihirap, kunyari ay galit sa mga korap, at ngayon siya ay binigyan ng pagkakataon ng mamamayang Pilipino, tahimik, busal ang bibig kung kailan niya sisimulan ang pagdinig dito sa maanumalya, napakalawak na kurakot at laganap na korupsyon sa flood control funds. Na ngayon, ang Kalakhang, Maynila at ang ating mga kalunos-lunos na kababayan dyan sa lalawigan ng Bulacan ay lubog pa rin sa baha. Hindi na naalis ang tubig baha.
puno na sila ng alipunga dahil lamang sa kapabayaan ng mga naatasan ng ating saligang batas na magsiyasat dito sa napakamaanumalyang flood control funds corruption. Dito rin natin pag-uusapan itong panukalang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program. Yung panukalang budget for 2027. Napakalaki. 7.2 trillion pesos. Magkano na naman ang ating uutangin? Sapagkat hindi naman sasapat yung revenue o koleksyon ng gobyerno. At doon sa 7.2 trillion pesos na yan, mayroong panukala na magtabi o maglaan ng 3.4 billion pesos para sa MMDA. Ano ang gagawin ng MMDA sa 3.4 billion pesos na nais ilagak ng President's Budget for 2027? Yan daw po ay upang maibsan ang problemang dulot ng pagbaha. 3.4 billion pesos. And of the 3.4 billion pesos, maliit na halaga lamang po ito pag tiningnan naman ninyo yung kabuoang halaga na ipinapanukala ng tanggapan ni Bongbong Marcos sa Kongreso. Yung kabuoang pondo para dyan sa flood control ay nagkakahalaga ng 107 billion pesos. Tama yung narinig ninyo. 107 billion pesos ang panukala nilang flood control budget for 2027. Isa na namang malaking kahibangan itong 107 billion na hinihingi ng Marcos Jr. administration sa Kongreso. Bantayan ninyo ito mga kababayan. Sapagkat ang kainaman ngayon ay napakarami na ang nagagalit, nagmumura, nanunumpa, yung mga ginang ng tahanan, mga batang estudyante, ang mga iba't ibang professionals, iba't ibang manggagawa, driver ng bus, driver ng jeep, driver ng padjak, driver ng tricycle, nagmumurat galit na. Dahil pineperwisyo sila ilang araw na, ilang linggo na nitong baha, paulit-ulit na lang. And yet, for next year, ang hinihinging pondo ng DPWH ay 107 billion para sa flood control budget. Ito'y dapat nating bantayan. Mauuwi na naman ito sa mali-maletang suhol pag hindi natin ito binantayan. At ayon sa ating pagsasaliksik, at lumabas na rin ito, mula 2011 hanggang 2025 o kabuuang 14 years from 2011 to 2025, ang nailagak ng pera nating mga Pilipino patungkol dyan sa pag-ayos ng problema natin sa baha ay 1.939 trillion pesos. Ganyan na kalaki ang ating ginagastos para dito sa flood control budget. From 2011, lagay po natin sa tamang perspektibo. From 2011 to 2025, ang ginagastos na nating mga Pilipino patungkol dito sa flood control budget ay 1.939 trillion. Ganyan na po kalaki yung perang iginugugol nating mga Pilipino. Pero sa kabila ng napakalaking pondong ibinibigay na, ibinuhos na para sa flood control, paulit-ulit pa rin ang pagbaha. Nakakasawa na, nakakasuya na, nakakagalit na. Ulitin ko, sa dami ng aking nakausap sa aking paglilibot, ultimo, mga ordinaryong ginang ng tahanan, salamat po sa inyo. Yung mga professionals, ultimo mga piloto ng eroplano, ang mga ordinaryong manggagawa, nagmumura, sinusumpa na ang kanilang malulungkot na karanasan dulot ng paulit-ulit na pagbaha.
Ang pangunahin dito, pagdating sa NCR muna tayo. Bakit natin kinakailangan talakayin ito? Upang ituwid ang muling pagsisinungaling ng mga nasa pamahalaan. Bati lang ho natin ang iba nating mga kasama. Si Atla Arnie Pialo from Johor Bahru, Malaysia. Maraming salamat sa iyo sa iyong nakaabot siya. Sabi ni Zaga Lin Kim, yes, tama ka, Zaga Lin Kim. Tuwing umuulan, tuwing bumabaha, paalala ito sa mamamayang Pilipino, yung tambalang Marcos Dilawan, yung tambalan Marcos Pinklawan, yung tambalang Marcos Banal-Banalan, at yung tambalang Marcos at Makakaliwa, pinapaalala sa atin na nakakasuka itong kanilang alyansa, yung kain-suka. Ano? Yung mga kain-suka. Kenneth Kua, may God bless you too. Si Win Joe. Sabi ni Sonia Amaro, pagbigyan daan natin ang komento ni Sonia Amaro. Ang nagbulgar ng flood control, I agree, sapagkat noon pa lamang ay ibinulgar na, sumabog na noong 2024, nung kanyang SONA ay ipinakita na yung pagbaha noong 2025. At hanggang ngayon, hindi linulubaybayan ni Mother Nature ang pag-fact check sa napakasinungaling na kasalukuyang administrasyon. Si Kimura Dolores, meron din tayong kasama from Surigao del Sur, Mindanao, si Elsa Bayeta. God bless you too, and may God bless you more, Antonio Pascual Jr. Kasama natin ang ating mga kaibigan, ang Sara Duterte Supporters New York, SDS New York. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating live. Sabi ni Yoni Kiloy Crispino, sige padala ninyo yung inyong mga komento sa ating question of the day na si Marcos ba ang nagbulgar o si Marcos ba ang tunay na nasa likod ng pagnanakaw, korupsyon at kurakot sa flood control funds na nauwi sa Ghost Flood Control Projects at Substandard Ghost Flood Control Projects na ngayon naman ay ating pare-parehong pinagdudusahan. Di bali sana kung tayo may kagagawan. Di ba? Kung tayo may kagagawan, pagdusahan natin. Pero tayo'y paulit-ulit na binibiktima. Si Maria Fema Duterte, kasama natin, nanunood. Let's apply easy accounting, sabi ng SDS New York. Ibalik muna ang ninakaw nila para sa FCP. Meron din tayong kasama mula sa Dubai. So ito yung ating talakayan ngayon. Yung MMDA, Budget for 2026. MMDA, makinig kayo ha. Ang budget ng MMDA ngayong taong 2026 ay 5.88 billion. Kayo, tayong mga nasa Metro Manila, ang budget ng MMDA ay 5.88 billion. MMDA yon, galing sa pambansang pamahalaan yung budget niya. Hindi pa ron kasali yung individual budgets of the LGUs within Metro Manila. All the cities and one municipality, hindi kasali doon ang budget nila. Dahil kung isasama mo ron, higit na malaki sa 5.88 billion. And of the 5.88 billion, yung 2.5 billion this year, 2.5 billion specifically allotted, specifically dedicated, and I think I can say exclusively dedicated for flood control projects, for flood control mitigations. 2.5 billion, MMDA lang yon. Kaya naman, nung akala nila
nabudol nila ang mamamayang Pilipino. Ito galing sa inyo to, MMDA ha. Huwag sasama ang loob ninyo. Sisihin ninyo yung opisyal ninyo. Galing sa inyo ang pahayag na ito. Pakibasa po ninyo mga kababayan at magkomento din kayo. Sang-ayon ba kayo sa naging mapangahas na pahayag ng MMDA na naayos na nila ang flood control problem dito sa Metro Manila? Kayo po ang sasagot nito. Hindi ko po salita ito. Ito po'y salita ng MMDA. Big improvement. Ibig mong sabihin, lubog ang Metro Manila, big improvement na yan. Ibig mong sabihin, dapat kami magpasalamat sa inyo dahil kung hindi pala ninyo inayos ang mga daluyan ng tubig, ang mga kanal, lampas tao na ang magiging tubig baha sa Metro Manila. Panagutin natin sapagkat humihingi tayo ng transparency and full accountability. Ang MMDA, bago na naman magtanggi-tanggi yung lukaret dyan sa palasyo, ang MMDA sa istruktura po ng pamahalaan ay nasa ilalim ng Office of the President. Now, if it is under the Office of the President, big pronouncement like this, na malaking improvement ang nangyari sa pagbaha sa Metro Manila, sang-ayon si Bongbong Marcos sapagkat sa ilalim ito ng tanggapan ng Pangulo. At ang Pangulo ay si Bongbong Marcos. Hinayaan niya ang ganitong mapakapangahas na anunsyo. Therefore, aprobado nila ang ganitong pambubudol ng MMDA. Pinacheck sila muli ng habagat ng sama ng panahon ng tag-ulan ni Mother Nature. Nakita natin, walang katotohanan dito sa naging budol at mapangahas na pahayag ng MMDA. No? Kaya tayo ay patuloy pa ring binabaha. Ang budget ng Office of the President, kasi nga President's budget ito from 2022 to 2025, mga kababayan, ang naging budget na ng Marcos administration ay 545 billion pesos. 545 billion pesos na ang naging halaga ng budget ng Marcos Jr. administration for flood control projects, for flood control mitigation nationwide. Subalit, magtatanong tayo, 545 billion, kalahating trilyong piso sa loob ng 3 taong panunungkulan ng Marcos administration. Kalahating trilyong piso. Bakit naman patuloy ang paglala ng problema ng baha? Bakit naman of the 545 billion pesos, mga kababayan, 100 billion doon sa 545 ay ibinigay lamang, inaward lamang, hinandog lamang, inalay lamang sa 15 kontratista. Imagine niyo yun, 545 billion ang naging budget from 2022 to 2025 ng Marcos administration. Sa 545 na yan, 100 billion pesos ang ibinigay lamang sa 15 kontratista. 25% of that amount were awarded to only 15 contractors. Ano naman ngayon? Baka sabihin ninyo, Attorney Vic, ano naman ngayon kung 15 yung kontratistang nabigyan? Abay, magtaka ho kayo. Sa dinami-dami ng accredited contractors, alam ho ba ninyo kung ilan? 2,409. 2,409 accredited contractors. And yet, 15 contractors lang ang pinagpala. Mga hampas lupang yan. 15 kontratista lamang ang pinagpala. Sila yung nabiyaan, pinaghati-hatian nila yung 100 billion na para sa flood control. Sino yung 15 contractors? Ito rin ba yung contractors? Kaya dito ang ating talakayan, babalik tayo paulit-ulit.
sa baha, pamalit ulo sa ICC, at ang Budol Uniteam 2.0. Dinulo po natin yon dahil hindi po natin papatulan yang chismis na ipinapakalat ng mga alyado ng kasalukuyang administrasyon. Pero pagkakasinungalingan, atin itong itutuwid. Pagka meron tayong nakita, atin itong pupunahin at atin itong itatama. Sabi ni Alan Sibugan, Jing Kawaling from Aklan at Boracay, mabuhay ka. Si Alan Sibugan, tama, naghugas kamay, ibinato sa iba ang mga dumi. Ang nangyari, pinapalakpakan lamang siya nung mga kapwa niya mambubudol diyan sa mababang kapulungan. Si at Bless 14344. May kasama din tayo mula po sa Switzerland, si Roy Carmona, ang ating kaibigan. Bahagi rin siya ng Hakbang ng Maisog. Sabi ni Nenita, ito ang sentimiento ng mga Pilipino. Maraming salamat po sa halos mag-1,000 live viewers natin dito sa ating Magic Eye. Sana ho'y patuloy kayo na mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share at mag-subscribe po sa YouTube. Alam kong higit na marami, yung ating base ay nasa Facebook. Patuloy po kayo na makipag-engage. Mag-comment, mag-react, mag-like, mag-share, napakahalaga po nun, lalo ng ating topic ngayong araw, at mag-follow po kayo sa ating pahina sa Facebook. Basahin po natin yung iba pa nating mga kasama na nagko-komento, si at Emilia Almares from Las Vegas, Nevada. So mula kay Roy na nasa Switzerland, tungo tayo dyan sa Las Vegas. At yung mga kababayan naman natin, syempre, dyan sa Hong Kong. Si Ricardo Fermin, Maria Francia, si Tintin Trillo Rosales. At yung exchange rate po natin ay all-time low na naman. Yes, kahapon nagsara ang palitan, ang $1, ang halaga sa piso ay 61 pesos and 78 centavos. At Michael Bry or Michael Bree, kung meron ka sanang latest update, magkano ang ongoing palitan ngayon habang bukas ang merkado ng piso sa dolyar? Si Baynel Lopez. Galaxy, maraming salamat sa iyo. Sinisikap talaga natin na dalasan sapagkat maraming yung nakaabang. At maraming salamat sa lahat ng aking nakasalamuha sa Region 11 at sa Davao City nitong over the weekend. Tayo po'y naimbitahan at masayang nakapag-attend ng Kadayawan 2026. Very, very successful. Congratulations to the people of Davao City. Congratulations to the hardworking men and women of the City Hall of Davao. And of course, to the city officials led by Mayor Sebastian Duterte for a very, very successful staging of Kadayawan 2026. And we were informed na yung nag-attend po noong linggo ay the largest crowd recorded ever that have attended the Kadayawan Festival. Maraming salamat. Congratulations sa inyo. Kasama rin natin mula sa Calgary, Alberta, sa Canada, Nia Amil, Nika Kigwa, si Donmar TV. So yun yung budget. Pinagati-hatian ng 15 kontratista lamang. 100 billion na uwi lamang na corner ng 15 kontratista. Napakaswerte naman ito, napakapalad naman ito. At yung ating mga kababayan, wag naman natin basta i-focus lang sa national government, sa MMDA. Ano na ito kawing-kawing na problema na ito. Inuna lang natin sa MMDA dahil mantakin naman ninyo.
ginagago na tayo, iniinsulto na tayo, adding insult to injury, ang daming na stranded na estudyante, MMDA. Tama, narinig ninyo, ang daming mga estudyanteng hindi nakauwi. Maraming mga magulang ang napuyat, hindi nakatulog, nag-alala dahil stranded yung kanilang mga mahal na anak na naipit diyan, dulot ng baha. Tapos itong lokong MMDA, ito sasabihin sa atin. Paano ka naman matutuwa diyan? Diba? Yung mga kabataan natin stranded. Ilang araw nang kundi suspended ng klase, pahirapan ng pag-uwi, nag-aalala mga magulang, susundo pa, tapos mga walang pasok, napakarami na. How many man-hours lost because of the flooding? How many productivity cost and opportunity missed or opportunity lost dahil sa pagbaha? Bilyong piso na rin ang halaga niyan. Yung LGU, bukod sa MMDA, yung LGU, yung mga mahal nating kababayan dito sa National Capital Region, mag-isip-isip din kayo kung saan man kayong syudad o kung saan man kayo, isa lang naman ang munisipyo dito sa National Capital Region. Hindi ba ninyo napansin, nakatutok tayo sa national government. Tama yan, dahil ninanakaw nila yung pondo natin para sa flood control. Pero mag-isip-isip din tayo. Baka naman, ineffective na, in fact, liability na, non-performing na, o tuyot na, yung pagiging innovative o yung pagiging creative ng mga kasalukuyang naglilingkod sa mga local government units. Sa tagal nila sa pwesto, ilang taon na silang pabalik-balik sa City Hall at sa munisipyo. Nagpalit-palit lang ng pwesto. Kung hindi mayor, naging vice mayor, naging congressman. Iniikot lang nila lahat ng available na upuan pwede nilang upuan. Hindi naman bumubuti ang baha, ang sitwasyon ng baha sa inyong lugar. Tanungin ninyo ang sarili ninyo. Ilang taon nang pabalik-balik, ilang termino na, ilang dekada na silang namumuno sa inyong mga lungsod. Marahil diyan sa iisang munisipyo sa Metro Manila. Hindi naman bumubuti ang lagay o sitwasyon ng mga nasabing syudad tuwing tag-ulan, tuwing habagat, tuwing may bagyo. Binabaha pa rin kayo. At yung mga lugar na hindi naman traditionally binabaha ay ngayon binabaha na rin. Tanungin ninyo yung inyong mga local government heads, yung inyong mga local government officials. Bakit ho pabalik-balik kayo sa pwesto? Nagpalit-palit na kayo ng tatay mo, ng asawa mo, ng anak mo, ng kapatid mo. Bakit ho sa ilang dekada na kayo nasa pwesto, bakit binabaha pa rin ang ating lungsod? Pabalik-balik kayo, nakailang termino na kayo, nakailang taon na kayo, ilang dekada na kayo dyan, baka panahon na magpalit na tayo ng liderato hindi lamang sa national politics, kung hindi pati sa local politics. Yan yung ating pag-isipan. Napapanahon na. Hindi lamang ito isang sisi na dapat nating ibagsak sa mga corrupt at magnanakaw at kawatan sa national government. Huwag lang din nating tingnan basta-basta. Isisi ito kay MMDA. Ang budget ni MMDA, malaki ang pagkukulang niya. Pero ang budget niya, kagaya ho ngayong taon, 2026, 2.5 billion ang specifically dedicated for flood control. Maliit ho yun. Tanungin ninyo yung inyong mga local government officials, magkano ba mayor, magkano ba vice mayor, magkano ba congressman, magkano ba konsihal ang budget ng ating lungsod upang labanan ninyo, ayusin ninyo, kumpunihin ninyo ang ating mga drainage system, ang ating mga ilog. Bakit hanggang ngayon binabaha pa rin kami? Bakit na lang tuwing tag-ulan kinakailangan kami mag-evacuate at bubusugin lang nyo kami sa mga libreng
kanin na may konting sopas, paulit-ulit eh. Paulit-ulit, sardinas dito, yung instant noodle, instant mami, magpapakaroon ng hot kitchen. Happy na ba kayo dyan? Kontento na ba kayo dyan? This is not the kind of government that we want. And this is not the kind of service that we deserve. We deserve more. Kaya yung mga nasa LGU, mag-isip kayo, pabalik-balik na yung mga yan, ilang dekada na, ilang taon na, ilang termino na, nagpapalitan, nagsasalitan lang ng posisyon, iisang pamilya, iisang pangalan, pero patuloy pa rin tayong binabaha. Magising na kayo. Naririnig ko yung mga usapan sa palengke. Paminsan-minsan tayo nagpupunta sa palengke diyan sa farmers. Lalo na pagka meron tayong mga bisita, gusto ko ako mismo ang namimili maagang-maaga para sariwa, nakakapamili tayo. Naririnig ko na yung kanilang mga reklamo, yung pagmumura, yung galit, yung ngit-ngit. At ito dapat natin i-channel into a positive way para naman magkaroon na tayo ng mga bagong liderato at pagbabagong liderato sa ating mga lugar. Ano? DPWH, kasama rin ito sa problema. Sabi nitong DPWH, mahilig kasi ito, magpaparang MMDA din. Ulitin ko yung pahayag ng MMDA. Ha? Okay. Sabi ng DPWH, muli nilang sinabi na ang kanilang prioridad, tingnan ninyo yung opisyal ng DPWH, ang kanilang prioridad ay flood control management and flood control mitigation sa 2027 budget. Hindi ba naman talagang ulupong na pahayag yan? Ang kanilang raw prioridad ay flood control management at flood control mitigation sa 2027 budget. Sino ang binubudol mo? Ang budget pagdating sa flood control mula 2011 hanggang 2025 ay 1.939 trillion na. Bakit mo kami lolokohin na for 2027 prioridad mo ang flood control management at flood control mitigation? Huwag mo kaming pinagluloko, galit na ang tao. Ang daming nai-stranded. Kawawa ang ating mga estudyante. Mga tinamaan kayo ng magaling. Akala ko ba bumuti na ang sitwasyon sa pagbaha sa NCR at sa Bulacan? Bakit hindi kayo bumusita sa Bulacan, mga buwisit kayo? Bakit hindi kayo magpunta sa mga eskwelahan tuwing kasagsagan ng baha? Doon kayo magmudmud ng makakain ng mga kabataang na stranded. Doon kayo magbigay ng libreng tawag. Magpalaganap kayo ron. Hindi ko alam kung paano nyo gagawin. Sa dami ng mga pinagnanakaw ninyong pera, mag-isip kayo kung kinakailangan kayo mamigay ng libreng load para naman makatawag yung mga kabataang estudyante sa kanilang mga magulang. Nasa Metro Manila man ang kanilang magulang o nasa probinsya, i-update nila, nanay, tatay, ate, kuya, tiyo, tiya. Hindi ako makakauwi dahil stranded na naman kami sa baha dito sa Metro Manila. So yung 545 billion, yung ginastos ng Marcos Jr. Administration from 2022 to 2025 ay 545 billion. And yet, hindi pa rin bumuti ang sitwasyon ng pagbaha dito sa Metro Manila. And for next year, naglalabi na naman ang DPWH. Dahil prioridad daw nila, next year pa, lulunurin muna tayo. Priority raw nila for 2027 budget, flood control management and flood control mitigation. Di ba namang kahayupan yan? Ibig mong sabihin, tatanga lang tayo mula ngayon hanggang 2027. Lulunurin lang ninyo ang Metro Manila at mga karatig pook dahil hindi ninyo prioridad itong flood control management at flood control mitigation. Alright mga kababayan, dyan na ho natin tatapusin itong ating reaction video.
Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel. Sa mga gusto mong panood ang full live na ito si Atty. Victor Rodriguez, andyan lang ho sa Tinig Maisog. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel. God bless po sa ating lahat.